Mga ka-Republic, magiging sigurista ang Gilas sa pagharap nila mamaya sa kupunan ng Hong Kong. Kahit tinalo na ng ating national team ang kupunang ito sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers, ay mahigpit ang instruction ni Coach Tim Cone. Hindi ito ititake lightly ng Gilas Pilipinas. Si Justin Brownlee pa rin ang magiging naturalized player ng Gilas, taliwas sa balibalitang pagpapahingahin daw muna si JB at si Ange Kouame ang gagamitin. Gustong tiyakin ng American mentor, tatapusin nila ang second window ng walang talo. Hindi nila hahayaang ma-upset ng Hong Kong ang ating national team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nasa Cloud9 pa rin ang mga Pilipino sa naitalang panalo ng Gilas laban sa New Zealand. Highly favored ang Tall Blacks dahil matagal nila tayong binokya. Ngunit nagulat ang dumayong kupunan nang makipagkaldagan sa kanila ang Gilas. Tinapatan ng mga bataan ni Tim Cone ang physicality ng New Zealand at sa huli nangibabaw ang ating national team. Napaiyak ang star player at captain bowl ng Tall Blacks na si Corey Webster. Kumuda ito sa social media na cooking show daw sila. Nahawahan ng mga crying talangka sa Pilipinas. Anyway, bukod kay Justin Brownlee at kay Soto, ang nagpahirap sa Tall Blacks ay sina Scottie Thompson, Dwight Ramos at Chris Newsome. Crucial ang 3-point shot ninyo, 1 minuto at 9 segundo ang natitira sa game clock. Ito ang nagpatibay sa hawak na lamang ng Gilas na di na nagawang tibagin ng New Zealand. Sa larong ito, pinatunayan din ni Soto ngayon ay isa na siya sa mga dominanting player sa Asia. Pati si Justin Brownlee ay bumilib sa 7'3" out of Ateneo High School. Sang-ayon sa Gilas naturalized player, ready na raw si Kai na maglaro sa NBA. May height, may katawan at may skill set na kaya nang makipagsabayan sa ibang matatangkad na player. Nahirapan kay Soto ang New Zealand. Naging matibay na rim defender ang bilig import, natakot ang Tall Blacks na sumalaksak sa loob, kung kaya trinay nilang kunin sa labas ang kanilang mga puntos. Sa umpisa ay nag-click ang outside shooting ng New Zealand, lalo na si Corey Webster. At bandang huli, si Tom Bonadubic, dating PBA import. Ngunit inalat na ang opensa ni Webster mula nang bantayan siya ni Chris Newsome. Sa kabuuan ay may 18 triples ang Tall Blacks, ngunit kinaldag sila ng Gilas sa ilalim. 44 rebounds against 31 at 48 points in the paint kontra sa 16 points lang ng Tall Blacks. Makikita dito ang dominasyon ng mga bigs ng ating national team. Ang grupong tumalo sa New Zealand, sila ang muling pagtitiwalaan ni Tim Cone na tapusin ang window 2 ng walang talo upang automatiko tayong ma-qualify sa FIBA Asia Cup 2025. Halos abot kamay na ito ng Gilas at hindi na ito hahayaan ni CTC na makawala. Kaya muling sasandal ang Gilas sa naturalized player natin na si Justin Brownlee. May mga nagsasuggest kasi na pagpahingahin na lang daw muna si JB dahil hindi raw naman mabigat na kalaban ang Hong Kong Chinese. Tinambakan na ng Gilas ang kupunang ito noong window 1. Ngunit sang-ayon kay Gilas assistant coach L.A. Tenorio, malamang si Justin pa rin, mahirap na. Hindi raw pwedeng i-take lightly ang kupunan ng Hong Kong na naghahanap pa rin ng unang panalo sa Group B. Automatikong makakwalify ang Gilas sa FIBA Asia Cup 2025 kung maididispatch nila mamaya ang Hong Kong Chinese. Gaganapin ang FIBA Asia Cup sa buwan ng Agosto sa susunod na taon. At ito ang magiging malaking misyon ng ating national team. Sa pangunguna ni na Coach Tim Cone at Justin Brownlee, target natin na muling maghari sa Asia. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood.
Shoutout sa iyo, Barako Mananabas mula dyan sa Italy. Salamat sa suporta, kabayan. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin shoutout Sara Rivera. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin shoutout Rusel Irepe. Shoutout, idol. Salamat lagi ka rin naandyan. Sa iyo rin shoutout Mia Udtuhan. Shoutout sa iyo. Nanalo na nga tayo laban sa New Zealand. At sa iyo, Melboy de la Cruz. Shoutout sa iyo, idol, mula dyan sa Saudi Arabia. Reynaldo Maranyo. Yes, magaling na coach itong si Tim Cone. Yes, shoutout din sa iyo, Edwin Villosa. Paglalaro din siguro sila mamaya. Siguro Antonio Gasa, shoutout din sa iyo. Maraming salamat sa panonood mo, idol. Michael B, salamat lagi kang nariyan. Huwag kang magsasawa. Sa iyo rin, shoutout Luis Ramos. Yes, sampal sa pagmumukha ni, wag na nating banggitin. Mario Asarcon, shoutout sa iyo, idol. Galing ni Kai. Sa iyo rin, Dan Bartolo. Yes, nagsisimula pa lang tayo. At sa iyo rin, shoutout Emily Olivares mula dyan sa Saudi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. So much that for me, it's just great to see, a young player like him with so much potential and just see him start, fulfilling his potential. And he got a long way to go. He's only early 20s, so I'm happy for his progression, and I'm excited to see what the future holds for him. It's great. He does a lot of things really well. Shooting, like I said, he got great skill set, passing. He can do everything on the court. He's just 7'4" and can do everything. So it's fun playing with him, and he definitely made the game a lot easier for everybody.